Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So marami ang nagtatanong sa atin, paano daw ba gumamit ng XH-M609 LBD module. So ito ay LBD or Low Voltage Disconnect Module. So para saan ba to at bakit yung iba nating ka-DIY sa solar setup nila ay gumagamit nito mga ka-DIY. So actually sa madaling salita, kaya lang naman nila to ginagamit for safety ng battery. Kasi halimbawa, 'di ba, merong BMS yung ating lithium iron phosphate battery. Meron tayong BMS na ginagamit kagaya nito. Ayan. Meron naman tong low voltage disconnect. Kaso 'yun ay over. Actually hindi siya low Ang tawag doon ay over voltage, over discharge disconnect. Kaso, yun nga lang ay sobrang baba mga ka-DIY. Usually, 2.2 times 4 kung 4S yan, 8.8 volts, magdi-disconnect ang ating BMS. So, sobrang baba na nun. Kasi ang ating lithium iron phosphate battery, ang safe niya talaga ay kaya nga over discharge, pinaka last resort na yung discharge or disconnect ng BMS kapag nalobat yung ating battery. Kasi over na yon, kaya nga over discharge disconnect yung tawag dun diba? So sobrang baba na nun mga ka-DIY, kaya wag nating papaabutin yung ating battery mag-disconnect sa sobrang lobat niya gamit yung BMS kasi unhealthy. Bakit? Kasi sa ating chart ang 0% ay 10 volts lang. Kung umabot ka ng 8.8 tapos araw-araw mo ginagamit, baka madali yung buhay ng ating battery. Usually tumatagal to ng 10 years Pero kung gusto mo siyang tumagal pa, kahit dito ka lang sa 12 volts, magtira ka ng 10%, magtira ka ng 10% dito sa 12 volts, at least mas safe yung battery. Okay naman siyang i-discharge kahit hanggang 0 or 10 volts, pero wag nang bababa sa 10 volts mga ka-DIY. Hanggat maaari, wag nating i-activate yung over discharge protection ng battery ng BMS. Pwede naman siguro paminsan-minsan. Pero kung ikaw naman, aware ka naman sa battery mo, meron kang meter. So halimbawa nakita mo 12 volts na, pinapatay mo na siya, hindi mo na siya ginagamit kasi lalabas naman dun sa battery meter mo, kagaya nito. Kagaya nitong meter na to. Ito yan mga ka-DIY. Yung 12 volts naman dito makikita mo, 'di ba? Pag nag 12 volts yan, makikita mo naman sa percent, 0% na yan mga ka-DIY. Kaso, ang problema lang kapag wala kang meter o kaya hindi mo alam, napabayaan mo, may nakakonect ka na load, dire-diretso siya magde-discharge at ayun, lalagpas ng 10 volts. Doon tayo may problema kasi kung madalas nangyayari yon, ay mabilis masisira ang ating battery mga ka-DIY. Kaya yung iba nating ka-DIY, for sure, para sigurado hindi nila ma-activate yung over discharge ng BMS, gumagamit sila ng LBD. Yung LBD, ikakabit mo to sa battery. Ito yan yung voltage in natin, nakalagay naman, ikabit nyo yan sa battery. At yung load, dito nyo naman ikakabit. Halimbawa, ilaw, DC fan, mga DC pumps, DC fan, ayan. Basta, siguro less than 5 amps lang mga ka-DIY. Less than 5 amps times 12 volts. Yung mga less than 100 watts na load, pwede nyo dito i-recta ikabit. Pero kapag more than 100 watts, mayroon tayong isa pang device na kailangan. Kasi syempre maliit lang yung relay nito mga ka-DIY So syempre siya yung dadaan dito yung ating load, yung kuryente natin. So dapat less than 100 watts lang. Kung direkta nyo ikakabit dito yung electric fan, solar light, o kaya iba pang DC load, 'di ba? So try natin paano ba to i-set up. Meron ako ditong lab bench power supply, buksan natin. So ayan, nakaset siya ngayon ng 13.6. So dito 13.7. Okay lang yan, hindi talaga ganun kasakto. So ito, i-double click nyo tong nasa left side button, yung may plus. So lalabas dyan kung ano yung disconnect voltage. So nakita nyo 11 volts. So sa 11 volts, magdi-disconnect yung ating relay. Pag naka-disconnect yung relay, patay yung ilaw na to. Tapos pag pindutin nyo naman tong kanan 2 beses, makikita nyo 2.4. So yan naman ay reconnect.
So kung meron kang 11 volts na disconnect, 11 plus 2.4, so 13.4. So 13.4 siya magre-reconnect mga ka-DIY. So i-demo natin ha. Tapos para palitan, halimbawa, ayan, di ba nakita nyo 11 volts. Pwede niya i-double click, tapos pwede nyo na siyang palitan. Ayun o. Pag nagbi-blink na yan, pwede nyo nang palitan. I-double click nyo lang. Double click. Ayan, tapos pwede nyo nang i-adjust yung low voltage disconnect. So pwede ngang 10 volts, pinakasagad na yon, dapat hindi nabababa doon. O kaya, mas safe is 12 volts. Pero ako, lagay ko sa 11 volts kasi hindi siya ganun ka-eksakto din eh. So, sa 11 volts, ayan. Kaya sinet ko na. Tapos, yung ating reconnect, i-double click nyo lang din, magbi-blink na yan, yung tuldok na yan. Ibig sabihin, pwede nyo na siyang i-adjust. So, ayan o, 2.1. So, 2.4 para 13.4. So, ayan. Ngayon, i-demo natin mga ka-DIY. Pansinin nyo, pag umabot ng 11 volts ay mamamatay yung ilaw. Ibig sabihin, mamamatay yung load natin. Halimbawa nga, solar light, electric fan, DC pump. So, yun yung mga ganyan, mga direktang load natin sa solar natin. So, pag nag 11 volts, ayun o, patay siya. Hindi na umabot ng 8.8 or hindi na kailangan i-disconnect ng BMS yung battery. Safe na siyang na-disconnect dahil sa ating low voltage disconnect. Kaso bihira kasi ako gumamit nito. Sa mga power station ko kasi, meron naman akong voltmeter na ginagamit na merong capacity meter. So, dun pa lang makikita nyo naman. Ito ay applicable dun sa mga setup na hindi mo talaga natitingnan yung capacity or kumbaga, continuous running, hindi mo nakikita yung battery voltage capacity. So, para safe, gumamit ka nito mga ka-DIY. So, hindi naman lahat required gumamit nito eh. Case to case lang mga ka-DIY. Kagaya nga sabi ko sa mga power station ko, hindi ko na nilalagyan. Kasi meron naman akong visual voltage wattmeter na ginagamit. Diba? Doon pa lang, makikita ko na 0% na or 12 volts na. So, stop ko na siyang gamitin. Pero kung talagang gusto mo yung safety at hindi mo minsan mamamalayan na sobrang baba na pala, nag-disconnect na yung BMS, pwede kang gumamit nito. So, ayan. Nasa 11 volts, try natin gawing 13.4. So, ayun, o, diba? Connect na siya, mga ka-DIY. O, ayun. Try natin magkabit ng load. Halimbawa, mga ka-DIY, ang ikakabit nyo dito ay yung battery, ha? Yung ganito na may BMS, ha? Ang ginamit ko lang dito ay lab bench power supply kasi para ma-simulate natin yung pagiging lowbat niya. Tapos dito naman, ikakabit nyo na yung load. Ito nga, halimbawa, meron kang ilaw o kaya DC fan. So, ayan o, direct load. So, umiilaw na siya. Meron tayong 13.2. Habang ginagamit mo yan, pag na-reach natin yung 11 volts, ayun o. So, diba? Na-disconnect na yung ilaw natin. And then, babalik lang yan kapag na-reach na natin yung sinet natin na 11 plus 2.4. So, 13.4 volts. So, ayun no. Diba, hindi ganun ka-eksakto. Kasi, nag-iiba rin yung detection niya kapag meron ng load. Yun yung napansin ko sa kanya. Kaya, ang ginawa ko para sure na lang, 11 volts plus 2.4. So, tansyahin nyo lang din mga ka-DIY. Kasi, hindi ganun ka-eksakto. Nag-iiba yung value niya kapag meron ng load. Tingnan nyo, pag tinanggal ko. O, diba, nag-iba. So, iba kasi yung value niya, iba yung detection niya kapag may load ka ng kinabit. So, kaya estimate nyo pa din, tingnan nyo pa din, pero ang mahalaga, hindi na tayo aabot ng sobrang baba. O, diba? Ito ay umabot ng 11.7, nag-disconnect na siya. So, pwede nyo pang i-adjust to, gawin nyo siguro 10.5. Try natin 10.5 mga ka-DIY. O, ayan, 10.5. So, paganahin natin. Tapos, paabutin natin ng 10.5. O, diba? 10.5 ko sinet, pero 11.3 sa ating battery or power supply, nag-disconnect na siya. Pero goods naman na yon. So, yun lang yung titingnan nyo kasi hindi siya ganun ka-eksakto na kung ano yung sinet mo dito, yun na yung madi-disconnect niya. In-adjust ko lang ng konti para maging flexible. Ngayon mga ka-DIY, ganyan yung setup kung meron kang direct load. Pero kung halimbawa more than 100 watts,
yung magiging load mo. May kinokontrol kang inverter. Yun kasi yung problema, yung mga inverter kasi kahit 9 volts gumagana pa yung iba niyan. So gagamit ka ng power relay. So ito ay relay. 'Di ba yung mga inverter natin is direkta natin kinakabit yan sa battery? Mga ka-DIY, meron ka ditong battery. So may battery tayo, positive, negative. Sabihin natin live PO4 yan. Meron tayong battery dito, 100 Ah. Tapos meron tayong inverter. Yan, na 1000 watts. So alam nyo ba, kahit 9 volts gumagana pa yan. Kaso delikado yan sa ating battery. Kasi nga yung pinag-usapan natin kanina. Usually yung connection yan ay ganyan, direkta. So battery, pwedeng may breaker dyan. Siyempre yung iba naglalagay ng fuse o kaya breaker. Tapos ito, siyempre sa solar na to connected. Meron tayong solar setup dyan. May SCC, solar panel. Tapos SCC papunta sa battery. Ayan, usually ganyan yung setup, di ba? Solar panel, SCC, battery, and then battery papunta sa inverter. Kaso ang issue nga natin, dahil continuous mong ginagamit, hindi mo na mo monitor, minsan 9 volts na gumagana pa yung inverter natin, so delikado sa battery. Ngayon, paano nyo gagamitin yung LBD? So itong LBD, ganyan pa rin siya, ikakabit natin sa battery, dito sa battery, ayan. So andito yung LBD natin. Diba, yung LBD natin may input. Tapos ngayon, yung output ng LBD natin, meron tayong relay na gagamitin. Which is ito nga, yung ating power relay. Ang kokontrolin ng LBD, yung coil ng relay. May coil kasi yan, which is ito mga ka-DIY. Yung pin 85 at pin 86. Ito yan, yung dalawang maliit. Ngayon, may dalawa pa siyang pin. Yung 87 at saka 30. Yan yung load pin. So halimbawa ito at ito. Yan, halimbawa ito yon. Puputulin natin itong linya na to. Yung isang negative line ng battery papunta sa inverter, puputulin na natin yan mga ka-DIY. Sa halip na rekta yung battery papunta sa inverter, i-connect na natin siya dito. Ayan. Tapos yung isa dito. Ayan. So anong effect nun? Kapag yung LBD natin ay nag-disconnect, mawawala ng power yung ating power relay. Ang effect nun, madi-disconnect yung ating linya ng negative mga ka-DIY. So kapag gumana na ulit yung LBD natin, kagaya nga nung ginagawa natin sa ilaw, gagana na ulit yung ating negative line, mabubuhay na yung inverter. So ganyan lang yung setup niya, paano natin ikabit yung ating LBD kapag yung mga more than 100 watts na setup or kagaya nga nito, power inverter yung ating load. So tatanggalin na natin to, puputulin natin itong connection ng negative papunta sa inverter, papadaanin natin dito mga ka-DIY sa pin 87 at pin 30. 87 at 30. Ayun, switch lang naman yan mga ka-DIY eh. Si LBD natin, switch siya. Si relay natin, switch lang din. Pag nalobat, sa sinet nating voltage, 11 volts, i-off niya yung relay. In effect nun, mapuputol yung connection ng ating inverter sa ating battery. So, ayun. Kung hindi pa malinaw mga ka-DIY, comment lang kayo. At ipapakita natin, tatry natin sagutin ang inyo pang mga queries. Pero sa madaling salita, ganyan lang naman siya. Low voltage disconnect. So kapag na low voltage, base sa sinet natin, magdi-disconnect siya. So try natin ikabit dito sa ating power relay. Ayan o. Maririnig nyo yan pag nag-on tong ilaw na to, mag-on yung relay na to. At the same time, ito rin mga ka-DIY. So set natin 13.4. Yun, narinig nyo ba? Lumagitik siya. Ibig sabihin, connected na tong linya na to. Gagana yung inverter natin mga ka-DIY. So, ayun.
So ayun lang para sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan pa, comment lang kayo mga ka-DIY. And ayun lang, thank you for watching.